Dominant Protector. Credit to the author. 5,601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Sa katunayan, ang plataporma sa bangin na kinaroroonan nila ngayon ay isang napakagandang lugar, ngunit hindi maiiwasan na may maamoy na dugo pagkatapos ng labanan. Hindi mahirap humanap ng ibang lugar, at hindi na kailangang tiisin ang hindi ka nais-nais na amoy dito. May kuweba roon. Sabi ni Linlin habang itinuturo ang isang lugar na mga 20 metro ang taas sa itaas nila. Natuntun na ng espiritu ni Terence ang kuweba. Hindi nahaharangan ang pasukan, kaya medyo tuyo ang loob. Sapat ang laki ng espasyo, mahigit 100 metro kwadrado, sapat na para makapagpahinga ang mga taong ito. Mukhang maganda ang kuweba. Tara na. Nagdesisyon si Terence at inilipat ang grupo sa kuweba. Ang mga kailangang magsaka, ang mga kailangang gumaling, ay nagsaka. Gusto ni JC na maging mabuting panig kay Terence, kaya naman ngumiti siya ng malaki habang papalapit, Senior Linford, ang hirap ng araw mo, di ba? Hindi talaga madaling manghuli ng mga halimaw sa dagat. Kung napakaraming tao, magtatago ang mga halimaw sa dagat, pero kung kakaunti lang, baka mapatay sila ng mga halimaw sa dagat. Nakakaabala talaga. MMH, sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Leader ng sekta Hale, alam mo ba kung ilang tao mula sa sekta ng Chenkon at ng sekta ng 5 elemento ang dumating sa pagkakataong ito? Ang maagang tagapagtatanim sa yugtong Nasensu at si Mingayo ng sekta ng 5 elemento na kanyang nakilala ay hindi gaanong makapangyarihan. Ngunit kung ang Daoist Master na si Duji at si Ziggy ay pumunta rin sa walang katapusang dagat, mas malaki ang banta. Hindi naman sa malaking banta sila kay Terence, kundi sa mga malalapit kay Terence, tulad ni Tianyong at ng Invincible Ancient. Kung ang dalawang iyon ang tatamaan kay Tianyong at sa iba pa, maaaring hindi sila maprotektahan ng isang Invincible Ancient. Kung tungkol naman sa pamilyang Chu, sa sekta ng langit, at iba pa, kayang-kaya silang lipulin ng sinumang Daoist Master na si Duji. Gayunpaman, ang dalawang ito ang kinatawan ng 4 na dakilang sekta, kaya hindi nila dapat madaling makaalis sa bayan ng Ying. Tutal, naroon pa rin si Percival Salter at nanunood. Matalinong tao si JC, siya yung tipo ng taong nakikinig sa sinasabi ni Terence. Alam niya kung ano ang ikinababahala ni Terence, kaya hindi siya nang ahas na magsalita. Pinag-isipan niya itong mabuti, hindi ko pa naririnig ang mga detalye. Tutal, hindi naman sinasadyang banggitin ito ng sekta ng Chenkon para pag-usapan natin. Gayunpaman, dapat nandito rin si Mingayo ng sekta ng 5 elemento, dahil binanggit ng sekta ng Chenkon ang pangalan niya nang hilingin nila sa atin na makipagtulungan. Dumating nga si Mingayo, pero patay na siya. Bukod kay Mingayo, wala na siyang ibang impormasyon tungkol kay JC, kaya tinanong siya ni Terence tungkol sa mga nalalaman niya tungkol sa sektang Chenkon at sa sektang 5 elemento. Dahil gusto niyang harapin ang dalawang sektang ito, kinailangan niyang mangalap ng mas maraming impormasyon. Kahit ang leon ay gagamitin ang lahat ng lakas nito upang manghuli ng kuneho, at hindi maaaring maging pabaya si Terence sa mga lugar na ito. Maya-maya, biglang tumigil sa pagsasalita si Terence at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Nabalot ng kanyang espiritu ang buong isla, kaya agad niyang nalaman kung may anumang paggalaw. Itong dalawang ito ay mula sa sekta ng Yingyan. Nakita ni JC na biglang tumigil sa pagsasalita si Terence at nakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos, napagtanto niya ang natuklasan ni Linford, 2 lumilipad na spirit beast ang dumadapo sa malapit. Sa ibabaw ng mga lumilipad na spirit beast ay sina Feiyan at Baxter mula sa sekta ng Yingyan. Mukhang medyo natatarante sila. Tumanggaw si Terence. Dahil sa pakikialam ng agos ng tubig, ang buong isla lamang ang natatakpan ng pandaman ni Terence. Wala siyang maramdaman sa labas ng isla. Kaya naman, hindi napansin ni Terence ang dalawang tao hanggang sa makadaan sila sa agos ng tubig. Habang nag-uusap sila, 2 pang lumilipad na espiritong halimaw ang dumating mula sa kabilang panig ng isla, mas mabilis kaysa sa 2 mula sa sekta na gumagabay sa ulap. Ginamit ni Terence ang kanyang banal na sentido upang suriin, ang walang talo na sina Teigo at Tianyong pala. Medyo kakaiba. Tara, lumabas tayo at tingnan natin. Tara na. Tawag ni Terence kina Wooking at sa iba pa bago na unang lumabas.
Ayos lang sana kung nagpanik sina Baxter at Feian, pero nasa kaawa-awang kalagayan si Invincible Primordial, at hindi sila nanggaling sa parehong direksyon. Medyo nakaramdam ng pagkabalisa si Terence dahil dito. Agad na sumunod sina Wuking at Wei Feng sa likuran, at banayad na pinrotektahan sina Yubi at Linlin sa gitna. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Jiyuan ang kanyang mga tauhan at nagmamadaling lumabas na may matapat na mukha. Ito ay isang pagkakataon upang magpasikat, at kailangan niya itong samantalahin ng husto. Ang dalawa mula sa Cloud Guiding Sect at Invincible Ancient ay nagmula sa magkaibang direksyon, ngunit pareho silang nakalapag sa pinakamataas na tuktok ng isla. 100 metro lamang ang layo nito mula sa grupo ni Terence, kaya ang grupo ni Terence ang unang dumating at naghintay sa tuktok. Master Linford, nandito rin kayo. Tuwang-tuwa si Invincible Taego nang makita si Terence at ang iba pa, ngunit mukhang nababagabag siya nang tumalon ito mula sa kanyang lumilipad na Spirit Beast at naglakad kasama si Tianyong. Sina Baxter at Feian naman ay medyo nahiya nang makita nila sina Terence at Wei Feng. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao mula sa malayo bilang pagbati, walang planong lumapit para makipag-usap o umalis para dumistansya kay Terence. Anong nangyari? Bati ni Terence sabay tango at diretsyong tumungo sa punto. Mula sa ekspresyon ng Invincible Primordial at ni Tianyong, malamang may hindi inaasahang nangyari. Mga halimaw sa dagat. Nagkakagulo ang mga halimaw sa dagat. Napakaseryoso ng mukha ni Invincible Primordial. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya sa walang katapusang dagat para manghuli ng mga halimaw sa dagat para sa kanilang mga kaibuturan, ngunit ito ang unang beses na nakakita siya ng eksena ng kaguluhan ng mga halimaw sa dagat. Nakaramdam siya ng kakaibang tensyon sa kanyang puso. Medyo namutla ang mukha ni Tianyong. Mabilis siyang huminga ng ilang sandali bago nagsalita, nakakatakot talaga. Mayroong hindi bababa sa 100 bagong silang na mga halimaw sa dagat mula sa Soul Stage na humahabol sa atin ngayon lang, at mayroon pang mahigit 1,000 Golden Core Stage na mga halimaw sa dagat. Sa kanila, walang kakulangan ng mga Peak Plate Nascent Soul Stage o kahit Great Circle Nascent Soul Stage na mga halimaw sa dagat. Kahit na nahila na natin pataas ang mga lumilipad na espiritual na halimaw, napilitan pa rin tayong pababa ng mga atake ng mga halimaw sa dagat. Kung hindi dahil sa maliit na islang ito, natatakot ako na ang ating mga lumilipad na espiritual na halimaw ay natalo na sa dagat ng mga halimaw sa dagat. Kanina pa pinagmamasdan ni na Baxter at Feian ang sitwasyon dito, at matapos marinig ang mga sinabi ni Tianyong, hindi nila maiwasang lumapit kay Terence. Hindi na kailangang sabihin pa, ang dalawang ito ay nasa parehong sitwasyon ng Invincible Primordial at ng Invincible Primordial. Alam ni Terence, pero nakasimangot pa rin siya. Pareho ba ang ibang direksyon? Tumango si Invincible Primordial. Mahirap sabihin ang eksaktong bilang, pero maraming halimaw sa dagat ang nagtitipon sa kalapit na dagat. Dapat may alam ang dalawang tao mula sa Cloud Guiding Sect. Humarap si Terence kina Baxter at Feian at kumaway, Elder Baxter, pinuno ng sekta na yon, pareho tayo ng sitwasyon ngayon. Bakit hindi ka pumunta rito at pag-usapan ito? Mayroong daan-daang bagong Soul Realm at libu-libong Golden Core Realm si Beast sa likod ng Invincible Taego at ng iba pa. Gaano man kalakas ang espiritu ni Terence, hindi niya kayang pumatay ng ganito karami ng sabay-sabay, bukod pa sa paparating pa lang sila. Kailangan niyang mangalap ng mas maraming impormasyon. 5,602. Alam din nina Baxter at Feian kung gaano kasama ang kasalukuyang sitwasyon. Ang maliit na islang ito ay maaari lamang maging pansamantalang tirahan. Kapag nagtipon ng mga halimaw sa dagat, maaari nilang palubugin ang maliit na islang ito sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ngayon, ang tanging paraan upang mapataas ang kanilang pagkakataong mabuhay ay ang makipagtulungan sa mas maraming tao. Kaya pagkatapos silang tawagin ni Terence, agad silang tumakbo palapit, hindi maitago ng kanilang mga mukha ang kanilang pagkabalisa, magkapareho rin ang direksyon na pinanggalingan natin. Ang antas at bilang ng mga halimaw sa dagat ay katulad ng sa sinaunang ninuno. Bukod dito, marami ring mga halimaw sa dagat na nagtitipon sa direksyon ng sinaunang hanay ng bundok. Bagamat hindi gaanong marami ang mga bagong silang na halimaw sa dagat sa Soul Stage, ang bilang ng mga halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage ay mas nakakatakot. Kumunat ang noo ni Terence.
Base sa kanilang description, ang kaguluhan ng mga halimaw sa pagkakataong ito ay maituturing ng isang malawakang kaguluhan. Sa sitwasyong ito, napakaliit ng posibilidad na umasa sa mga lumilipad na halimaw para makatakas, dahil hindi naman sa walang paraan ang mga halimaw sa dagat para umatake sa mga target sa himpapawid. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga halimaw sa dagat ay kayang umatake sa mga target sa himpapawid, ngunit kahit na mag-isa ang mga halimaw sa dagat, hindi ito gaanong magagamit dahil mabilis itong maiiwasan ng mga tao. Gayunpaman, iba ang epekto ng mga pag-atake ng grupo. Imposibleng mag-ingat. Bakit nagkakagulo ang mga halimaw sa dagat? May mga palatandaan ba kayo tungkol dito? Tumingin si Terence kay Invincible Ancient at sa iba pa, ngunit ang tanging nakita niya ay pagkalito sa kanilang mga mata. Mukhang nag-aalala si Feiyan habang sinasabi niya, medyo maliit lang ang saklaw ng operasyong ito sa Pangangaso. Imposibleng magdulot ito ng kaguluhan sa mga halimaw sa dagat. Bagamat hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob, wala tayong oras para malaman ito ngayon. Ang unang bagay na kailangan nating isipin ay kung paano tayo makakaalis sa walang katapusang dagat. Alam ito ng lahat, ngunit wala silang magagawa. Kung may kaguluhan ng halimaw sa dagat sa isang direksyon, maaari silang umalis mula sa ibang direksyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila napapaligiran ng mga halimaw sa dagat sa lahat ng panig, at walang pagkakataong makatakas. Tinawag ni Terence ang kanyang lumilipad na spirit beast at tumalon dito, lilipad ako pataas at titingnan ko kung ano ang sitwasyon. Maghanda kayong harapin ang kalaban. Ang mga amphibian sea beast na iyon ay malamang na darating na para atakihin ang isla. Kinilabutan ng lahat dahil sa mga salitang ito, dahil makatwiran naman ang sinabi niya. Sa lakas ng lahat, hindi magiging malaking problema kung may 3 o 5 nascent soul stage sea beast na lilito. Kung 30 o 50 man sila, hindi rin magiging malaking problema, pero paano sila makakatakas? Tinapik ni Terence ang kanyang lumilipad na spirit beast at sumugod sa kalangitan na parang isang palaso. Mabilis niyang nilagpasan ang interference ng tidal turbulence at pinalawak ang kanyang spirit sense. Sa sumunod na segundo, nagulat si Terence sa nakita niya gamit ang kanyang spirit sense. Hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Sa abot ng kanyang espiritual na pandama, maraming halimaw sa dagat kahit saan. Isang magaspang na pagtatansya ang nagpapakita na mayroong hindi bababa sa 4 o 500 bagong scent na halimaw sa dagat sa Soul Stage, mahigit 5,000 Golden Core Stage na halimaw sa dagat, at 10,000 Foundation Establishment Stage na halimaw sa dagat. Sa dami na ito, kahit tumigil sila at hayaang patayin sila ni Terence, hindi nila sila mapapatay lahat. Mabuti na lang at ayaw ng mga halimaw sa dagat na ito sa lupa. Kung hindi, wala pang 10 bahagi ng bilang ng mga narito ang kakailanganin nating gamitin para walisin ang buong sinaunang maliit na Jangho. Hindi napigilan ni Terence ang bomb-ulong habang minamaniobra niya ang lumilipad na spirit beast para gumawa ng matinding pag-iwas. Sa loob lamang ng maikling panahon, mahigit 12 ng pag-atake ang naganap kay Terence. Mabuti na lang at ang divine sense ni Terence ay mayroong 360 degrees detection na walang blind spots, kaya madali siyang nakaiwas. Bago pa man umatake ang iba pang mga halimaw sa dagat, inutusan na ni Terence ang mga lumilipad na espiritong halimaw na bumaba ng mabilis. Masyadong mapanganib ang paglipad sa himpapawid, at ang isla lamang ang medyo mas ligtas. Dahil sa paghadlang ng alon, hindi makita ni Terence ang sitwasyon sa labas mula sa loob. Kasabay nito, hindi rin makita ng malalakas na halimaw sa dagat ang sitwasyon sa isla. Hanggat hindi sabay-sabay na inaatake ng mga halimaw sa dagat ang isla, mayroon pa rin kaunting espasyo para huminga. Pagkatapos lumapag sa tuktok ng isla, nagsimula nang bumuo si Terence ng mga super alchemy bomb sa kanyang mga kamay. Napakaraming sea beast sa labas, at ang kamay na nakakabit sa kaluluwa at ang vortex ay parehong napakabise sa maliliit na labanan. Gayunpaman, sa harap ng daluyong ng sea beast, tanging ang mga super alchemy bomb lamang ang may sapat na kapangyarihang mapanira. Hindi maganda. Nasa isla talaga ang mga halimaw sa dagat. Nagbago ang mukha ni Invincible Tego nang lumapag si Terence. Bagamat karamihan sa mga halimaw sa dagat ay may kakayahang umatake sa mga target na nasa matataas na lugar, hindi sila maaaring umalis sa tubig ng masyadong matagal.
Tulad ng isdang espada ni Sherlan, isang beses lang silang makakapaglabas ng atake kapag nakalabas na sa tubig. Kaya, ang mga halimaw sa dagat sa isla ay amphibian, tulad ng mga alimango na nakasalamuhan ni Terence at Woking, ang mga pawikan kanina lang, at mga sea lion at seal. Sa buong walang katapusang dagat, maliit na proporsyon lamang ito. Ngunit para kay Terence at sa iba pa, nakakagulat ito. Bukod dito, ang mga halimaw sa dagat ay hindi dumating sa isla sa isang takdang direksyon sa pagkakataong ito. Ang buong baybayin ng isla ang siyang dinadapuan ng mga halimaw sa dagat na ito. Sa kanyang banal na kahulugan, mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na raang halimaw sa dagat na amphibian sa isla. At ito lamang ang kawan ng mga halimaw sa dagat na malapit sa maliit na isla. Marami pa ring dumarating mula sa malayo. May 11 bagong silang na mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng kaluluwa, 122 halimaw sa dagat na nasa yugto ng gintong core, at ang iba pa ay pawang mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pundasyon. Bukod kay Terence, ang hindi matatalo na si Teigo ang pinakamalakas at pinakamakaranasan sa kanilang lahat. Alam niya agad ang nangyayari nang makita niya si Terence na naghahanda para sa kanyang malaking hakbang. Sa mga halimaw sa dagat ng nascent soul stage, may isa sa tugatog ng nascent soul stage, 2 sa huling yugto, isa sa gitnang yugto, at ang iba ay nasa maagang yugto at tugatog ng maagang yugto. Gayunpaman, ang mga halimaw sa dagat na ito ng nascent soul stage ay nakakalat. Kung sapat ang bilis natin, kaya pa rin natin silang talunin isa-isa. Nakatuon si Terence sa paggawa ng 2 super alchemy bomb, ngunit hindi niya pinakawalan ang kanyang spirit sense. Mahigpit ang sitwasyon, at wala nang ibang pakialam si Terence. Mariin niyang iniutos, ang ilan sa inyong mga tagapagtatanim sa nascent soul stage ay magsasama-samang kikilos. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng mahihina muna, pagkatapos ay malakas, humayo kayo at harapin ang pinakamahinang nascent soul stage si Beast. Haharapin ko ang pinakamalakas na nascent soul stage si Beast. Sa ngayon, hindi ninyo kailangang bigyan ng masyadong pansin ang Jindan at Foundation Establishment Stage si Beast. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ninyong mapatay ang nascent soul stage si Beast. Ang ilan sa inyo na hindi pa nakakarating sa nascent soul stage ay mananatili sa tuktok ng bundok at magbabantay sa mga lumilipad na spirit beast na ito. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan ko. Walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Invincible Ancient ang kanyang suporta para kay Terence, at halos sabay na nagsalita sina Woking, Weifeng, at Invincible Ancient. Kung isasantabi si Weifeng, membro siya ng paaralang Percival, at siya ang apong disipulo ni Terence, kaya normal lang para sa kanya na makinig kay Terence. 5,603. Bukod doon, ang Invincible Immemorial ay dating numero 1 sa maliit na mundo ng Immemorial, at ngayon ay isa sa nangungunang 5 sa pinakamalakas na peak stage nascent soul realm cultivators. Si Woking ay isang henyong cultivator na umangat kalaunan. Sa unang tingin, nasa rurok pa rin siya ng mid-stage nascent soul realm, ngunit sa katunayan, sa tulong ng lihim ni Terence, ang kanyang tunay na lakas ay umabot na sa peak stage nascent soul realm. Ipinahayag ng dalawa ang kanilang buong suporta para kay Terence, kaya ano pa ang masasabi ni Feyan at Baxter. Bukod pa rito, ipinahayag din ni JC ang kanyang pagsang-ayon. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano nagsisisi si JC dahil masyadong mabagal ang kanyang ritmo. Natatakot siyang isipin ni Terence na hindi siya sapat na maagap. Mabuti na lang at nasa ilalim sina Baxter at Feyan, at natuwa si JC na hindi siya ang huli. Ako ang magiging ulo ng palaso at walang awang babantayan ang likuran. Elder Zo at pinuno ng sekta na si Hale, bantayan ang 2 pakpak. Pinuno ng sekta na si Yun at pinuno ng sekta na si Jin, suportahan mula sa gitna. Panatilihin ang porma sayon at huwag kayong magkalat. Agad na tinipon ng Invincible Primordial ang iba pang 5 at bumuo ng isang malapalasong porma sayon ng pag-atake. Hindi sila naglakas loob na mag-aksaya ng kahit isang sandali, at agad silang sumugod patungo sa kanilang unang target, ang halimaw sa dagat. Mag-ingat kayo. Tumalikod si Terence at nagbigay ng utos bago bumaba mula sa kabilang direksyon. Ang pinakamalakas na si Beast ay nasa peak na nascent soul realm, at kailangan muna itong talunin ni Terence. Kung hindi, ang 6 na miyembro ng team ay tuluyang makukulong sa daluyong ng si Beast kung maaantala sila ng si Beast na ito.
Ang plano ni Terence ay umasa sa kanilang anim na pagtutulungan upang supulin at patayin ang orihinal na mga batang halimaw sa dagat. Sa ganitong paraan, kahit na maraming mga gininto ang pangunahing halimaw sa dagat, kahit papaano ay hindi sila bubuo ng isang alon ng mga pag-atake na maaaring pumatay agad sa koponan ni Terence, at mas magiging madali silang harapin. Mag-ingat ka rin. Malakas na sagot ni Yubi. Malamig niyang ibinoka ang kanyang bibig, ngunit hindi nagsalita. Pinanood lamang niya si Terence na umalis ng may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pinilit ni Tian yung nangumiti at sinabing, hindi ninyo kailangang mag-alala. Ang mahimalang kakayahan ni Brother Linford ay higit pa sa ating inaakala. Kung mayroon mang makakatulong sa atin na makatakas sa sitwasyong ito, si Brother Linford lang iyon. Hindi nagsalita ang cultivator na nasa tugatog ng huling yugto ng Ores Core mula sa Evil Warding Sect. Bagamat may kaunting takot sa kanyang mukha, kalmado pa rin siya sa kabuuan. Pinakawalan niya ang kanyang Blood Spirit Beast, si Suani, at ang 50 hanggang 60 Hyufeng na kasing laki ng hinlalaki. Nang magmadaling bumaba ng bundok si Terence, ang kanyang mga kamay ay nasa anyo pa rin ng mga Super Alchemy Bomb, ngunit ginamit ang mga ito laban sa mga halimaw sa dagat, at hindi niya magamit ang mga ito ngayon. Kaya nang makasalubong niya ang mga mababang antas ng halimaw sa dagat na nakaharang sa niyang daan, iniwasan niya lang ang mga ito nang hindi humihinto. Hindi pa kalakihan ang isla noong una, at ang tuktok ay nasa gitna. Gamit ang buong bilis ni Terence, narating niya ang nascent Soul Realm Sea Beast sa loob lamang ng 2 hanggang 3 paghinga. Nang makita ang Super Alchemy Firebomb sa kamay ni Terence, malinaw na naramdaman ng bagong silang na Soul Sea Beast ang panganib. Mabilis itong umungal at umatras, sinusubukang ilayo ang sarili kay Terence. Kasabay nito, inutusan nito ang 12 Golden Core Sea Beast na palibutan si Terence mula sa lahat ng direksyon. Kahit na wala silang magawa kay Terence, kailangan pa rin nilang subukang ubusin ang Super Alchemy Firebomb sa kamay ni Terence. Bahagyang nanunuya ang mukha ni Terence habang ginagamit ang kanyang kamay na nakakabit sa kaluluwa. Sa sitwasyong ito, hindi na magamit ni Terence ang Vortex para subukan ito. Ang mga puppet ng Sea Beast ni Sherlin ay maaaring direktang patayin ng Refinement Fire ng Vortex, ngunit para sa mga normal na Sea Beast, lalo na ang mga nasa peak nascent Soul Realm, hindi direktang makapasok ang Vortex sa kanilang mga katawan para atakihin ang kanilang mga kaluluwa. Sa pinakamarami, maaari lamang silang hilahin palabas at dahan-daang punitin. Napapaligiran pa rin si Terence ng mahigit 10 Golden Core Realm Sea Beast. Isang pagkakataon lang niya ang umatake, kung mahahadlangan ng Sea Beast na ito ang mga atake mula sa Spirit Sense, kailangan munang maghagis si Terence ng Super Alchemy Firebomb. Mabuti na lang at hindi iyon nangyari. Matagumpay na nabunot ng kamay ni Terence ang espiritu ng halimaw, at ang pinakamalakas na halimaw ay bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Gayunpaman, kinailangan ni Terence na hatiin ang kanyang atensyon, kailangan niyang gumawa ng 2 Super Alchemy Bomb ng sabay, umiwas sa mga atake ng mahigit 10 Golden Core Stage Sea Beast, at gamitin ang kamay ng Soul Catcher para tumpak na atakehin ang isang peak nascent Soul Stage Sea Beast. Hindi niya ito magagawa ng sabay-sabay, kaya matapos bunutin ng kamay ng Soul Catcher ang kaluluwa ng Sea Beast, ang kaluluwa ay nagsimulang lumunin ito ng likas. Si Terence, nakatatapos lang patayin ang halimaw sa dagat, ay nagulat. Ang kanyang tumor sa espiritu ay hindi pa lubusang napino, kaya paano niya magagawang lumunin ang isa pang espiritu? Lalo na sa ganitong uri ng magulong labanan, kung hindi niya mapigilan ang kanyang pagsulong, maaaring direkta siyang maputol-putol ng mga halimaw sa dagat. Siya ang unang eksperto sa entablado ng profound na pinagpira-piraso ng isang mababang antas na halimaw sa dagat noong kanyang pambihirang tagumpay. Ayaw ni Terence na maukit ang mga nakakahiyang salitang ito sa kanyang lapida, kaya't hindi niya namamalayang binaligtad niya ang kakayahang lumunok. Pagkatapos, ang ganap na bagong silang na kaluluwa, ang kaluluwa ng halimaw sa dagat, ay mabilis na dumaloy patungo sa Super Alchemy Bomb na nasa mga kamay ni Terence, dahilan para lumaki ang Super Alchemy Bomb sa doble ng orihinal nitong laki sa isang iglap. P***********. Tinakot mo ako ng husto. Hindi napigilan ni Terence ang pagmura, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod.
Mas mabilis nang nabubuo ang mga Super Alchemy Bomb matapos idagdag ang Spirit Sense at Refinement Fire, at ang biglaang pagtaas na ito ay halos mawala ng kontrol si Terence sa dalawang Super Alchemy Bomb na ito. Kung sabay na saisabog ang dalawang Super Alchemy Bomb na ito, magiging napakaganda ng eksena na hindi man lang maglakas loob na isipin ni Terence. Malamang na siya ang nasa sentro ng pagsabog, at wala ni isang buto ang matitira sa kanya. Kahit ang karaniwang kalmadong si Terence ay hindi maiwasang magmura. Walang oras si Terence para panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pinaandar niya ang tatlong Spirit Sense Vortex at ginawang apoy ng Spirit Sense Refinement ang isang bahagi ng mga ito, na pumatay sa lahat ng Golden Core Stage si Beast na nakapalibot sa kanya. Maaaring hindi niya kayang harapin ang mga bagong silang na mga halimaw sa dagat sa Soul Stage, ngunit ang mga gininto ang Core Stage na ito ay higit pa sa sapat. Bago pa niya sila matapos, tumalikod si Terence at tumakbo. Natakot din siya sa dalawang Super Alchemy Firebomb na nasa kanyang mga kamay. Napagpasyahan niyang bumalik at patatagin muna ang kanyang sarili. Nako, paano biglang tumaas ng ganito kalakas ang kapangyarihan ngayon lang? Kumalma si Terence at naisip ito, at naging kakaiba ang kanyang mukha. Tila sinusubukan niyang iwasang lumunin ang essence spirit ng si Beast, at hindi niya namamalayang itinutulak ito palayo. Ang mga kamay ni Terence ay bumubuo ng isang super peel firebomb, at hindi lamang ito nangangailangan ng malaking chi, kundi pati na rin ng malaking spiritual power, at ang essence spirit ay simpleng condensation lamang ng spiritual power. Hindi kailanman inakala ni Terence na magagamit ang isang kamay na nangaagaw ng kaluwan ng ganito. Sa madaling salita, marami pa ring nabihag na espiritu sa espasyo ni Terence na Jade. 5,604. Matapos itong pag-isipan, huminto si Terence at ginamit ang kamay upang sakupin ang essence spirit ng isa pang Golden Core Sea Beast. Ikinulong niya muna ito sa Jade Space at sinubukang gamitin kalaunan. Nag-aalala pa rin si Terence tungkol sa paggamit ng Super Alchemy Bomb dahil kaya niyang kumuha ng chi mula sa Jade Space nang walang limitasyon. Gayunpaman, ganito lang karami ang kanyang spiritual sense. Kahit bawasan niya ang proporsyon ng spiritual sense sa Super Alchemy Bomb, hindi niya ito magagamit habang buhay. Maaaring ang mga Sea Beast lang ang kaya nitong takutin. Ngayon, ang problema ay ganap ng nalutas. Ngayon lang, ang dalawang Super Alchemy Bomb ay pinalakas hanggang sa limitasyon ng kontrol ni Terence, at ang Spirit Fire ay sumakop sa mahigit 80% nito. Pakiramdam ni Terence ay sayang lang ito. Ang ganitong kalaking proporsyon ng Spirit Fire ay makakabawas lamang sa lakas ng mga Super Alchemy Bomb, ngunit wala ng ibang paraan ngayon. Kung magpapatuloy siya sa pag-inject ng Chi at Refinement Fire, sisubog ang mga ito. Kaya nagpasya si Terence na subukang gamitin ang Golden Core Sea Beast sa susunod. Pagkatapos makabalik sa tuktok, naglaan ng ilang oras si Terence para tingnan si Invincible Primordial at ang iba pa. Ang anim sa kanila ay katulad ng plano ni Terence, dinudurog ang lahat gamit ang lubos na lakas. Sinabihan niya silang huwag pansinin ang Golden Core at Foundation Sea Beasts, ngunit maaari pa rin nila silang patayin habang sumusugod sila. Saan man sila magpunta, parang isang speedboat na humahampas sa mga alon. Sa maikling panahong ito, napatay na ng Invincible Primordial ang anim na orihinal na infant stage Sea Beast. Nakita ng natitirang apat na Sea Beast na hindi maganda ang sitwasyon at nais nilang magtipon-tipon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Kahit na maglaban sila ng harapan, sapat na ang anim sa kanila para durugan ang huling apat na Sea Beast. Hindi pa kasama rito, napatay na ng Invincible Primordial ang isa pang orihinal na infant stage Sea Beast bago pa sila magtipon. Mas panatag na si Terence ngayon dahil maayos na ang lahat. Sumakay siya sa kanyang aerial spirit beast at muling lumipad, at nag-iwan lamang ng isang pangungusap, makikipagnegosasyon ako. Matapos lumipad pataas sa kalangitan, muling naging target si Terence ng mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat. Sa pagkakataong ito, daan-daang pag-atake ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Kung hindi ginamit ni Terence ang kanyang banal na pandama upang matukoy ito at makaiwas ng maaga, ang lumilipad na espiritong halimaw na kinuha niya mula kay Mingayo ay malamang na napunit kahit na maayos pa siya. Hindi niya dapat pinakawalan ang lumilipad na spirit beast sa pagkakataong ito.
Hindi ito makakatulong ng malaki sa sitwasyong ito at hihilahin lamang siya pababa. Mas magiging maginhawa para sa kanya na gamitin ang kanyang espiritu para lumipad. Bumalik ka sa isla at mag-ingat. Sinamantala ang hindi natama ang atake, mabilis na pinabalik ni Terence ang lumilipad na Spirit Beast. Itinulak niya ang likod ng lumipad na Spirit Beast gamit ang dulo ng kanyang paa, at kasabay nito, sinipa rin niya ito para mas mabilis itong makalapag sa isla. Pagkatapos umalis sa lumilipad na Spirit Beast, agad na ginawang Yuan Spirit ni Terence ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nasa Yuan Spirit state pa rin, kung sakaling ang dalawang Super Alchemy Firebomb na ito, na halos lampas na sa limitasyon, ay kumawala sa kanyang kontrol. Bibigyan ko muna kayo ng itlog para kainin. Ipapaalam ko sa inyo na hindi tayo dapat paglaruan. Sigaw ni Terence at lumipad patungo sa lugar na may pinakamaraming halimaw sa dagat. Wala roon ang mga pinakanamumukadkad na halimaw sa dagat mula sa Soul Realm, pero ang iba pang mga halimaw sa dagat ay medyo siksik. Hindi alam ni Terence kung ilang halimaw sa dagat ang mapapatay niya gamit ang isang Super Alchemy Bomb. Para maiwasan ang pagharang ng mga halimaw sa dagat sa mga bomba, kinailangan ni Terence na lumapit bago siya makaatake. Mabuti na lang at nasaan yung espiritu siya, kaya hindi siya tinatabla ng karamihan sa mga pag-atake. Gamit ang depensa ng God Bracelet, kaya niyang iwasan ang paminsan-minsang pag-atake ng espiritu. Kung hindi niya kaya, hindi ito magiging banta. Di nagtagal, lumitaw si Terence nang wala pang 10 metro sa ibabaw ng dagat dala ang dalawang bomba. Malapit nang mabaliw ang mga halimaw sa dagat, at libu-libong pag-atake ang agad na nakapalibot kay Terence. Hindi man lang nakapagsalita si Terence kahit gusto niya. Ang kaya lang niyang ihagis ay isang Super Alchemy Bomb at lumipad pataas ng buong bilis, iniiwasan ang mga pag-atake at ang mga epekto ng Super Alchemy Bomb. Ang Super Refinement Firebomb na ito ay mahigit 80% na binubuo ng Spirit Refinement Fire, ngunit dahil nagmula ito sa espiritu ng Sea Beast at hindi sa sariling espiritu ni Terence, napakaliit ng epekto na may dudulot niya rito. Si Terence mismo ay hindi sigurado, at ang tanging magagawa niya ay kontrolin ang direksyon ng pagsabog. Isang malaking paykat na kalahating bilog ang lumitaw sa dagat sa ilalim sa gitna ng marahas na pagsabog. Mayroong malalakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa loob, at isang nakakatakot na mapanirang aura ang mabilis na namumuo, na parang sisubog anumang oras. Wala nang ibang pakialam si Terence at itinapon ang isa pang Super Alchemy Firebomb sa gilid. Matapos maging isang espiritu, tumakbo siya sa kabilang direksyon. Masasabing nabigo ang epekto sa Super Alchemy Firebomb, ngunit hindi naman ito tuluyang walang silbi. Mabuti na lang at binigyan nito si Terence ng maliit na puwang para makatakas. Nasa direksyon ito, at napakahina ng kapangyarihan ng pagsabog. Siyempre, kumpara lang iyon sa ibang direksyon. Kung maaantig man lang ng kaunti ang espiritu ni Terence, agad itong matatapos. Sa pagkakataong ito, isa na naman itong laro ng buhay at kamatayan. Gusto sanang gamitin ni Terence ang pangalawang Super Alchemy Bomb para takutin ang mga halimaw sa dagat, pero kung hahawakan niya ito at tatakbo para iligtas ang sarili, sisubog ito kung hindi siya mag-iingat. Ayaw ni Terence na sumugal, kaya inihagis niya muna ito sa iba pang mga halimaw sa dagat. Nabigla ang lahat ng mga halimaw sa dagat sa unang pagsabog, kaya nang ihagis ni Terence ang pangalawang Super Refinement Fire sa kanila, karamihan sa kanila ay natigilan at hindi man lang umatake. Pagdating sa kahinaan, ang pinakamalaking kahinaan ng Super Pill Bomb ay ang mabagal nitong attack speed. Halimbawa, kung mag-ahadya si Terence ng kutsilyo, magiging 2 o 3 beses itong mas mabilis kaysa sa Super Pill Bomb. Malinaw na hanggat mabilis ang reaksyon ng kalaban, may pagkakataon pa ring maarang ang pill bomb. Siyempre, hindi naman magiging mas mahina ang mga nakaharang na Super Alchemy Bomb, pero mas mainam pa rin ito kaysa sa direktang pagsabog sa katawan niya. Iyon ang plano ni Terence, ano man ang mangyari, papatayin niya ng paisa-isa, at mas mainam pa iyon kaysa sa panatilihin niya ito sa kanyang mga kamay. Laking gulat niya nang ang pangalawang Super Pill Firebomb ay hindi nakaranas ng anumang pagtutol. Dahan-dahan itong bumagsak sa gitna ng mga halimaw sa dagat, at pagkatapos ay sumabog muli.
Ang lakas ng dalawang magkasunod na pagsabog ay bumuo ng isang pagsabog na parang tawag, na naglalaman ng pagsasanib at paghahati ng parehong enerhiya, na nagdulot ng lakas sa isang bagong antas. Ayaw ni Terence na magkaroon ng ganitong uri ng sorpresa. Kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi sana siya lumipad ng ganito kalapit at itinapon na lang ito. 5,605. Kung hindi pinili ni Terence ang direksyon na may pinakamababang lakas, mamamatay sana siya kasama ng mga halimaw sa dagat. Mahirap sana para kay Terence na makatakas mula sa pagsabog pagkatapos mag-level up, ngunit sa kabutihang palad, ginamit niya ang malakas na agos ng hangin upang itulak ang sarili palayo. Dahil sa kawalan na katangian ng kanyang estado ng espiritu, hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Sa pagbabalik tanaw, maging si Terence mismo ay nakaramdam ng takot. Ang dalawang super alchemy bomb ay nakapatay ng 1 hanggang 2,000 sea beast. Sa bilang, hindi ito bumubuo sa malaking bahagi ng sea beast tide, ngunit mayroong mahigit 100 bagong soul stage sea beast at humigit kumulang 500 golden core stage sea beast. Ang ratio na ito ay lubhang nakakatakot. Pinunasan ni Terence ang malamig na pawis sa kanyang noo at bumalik sa kanyang anyong Yuan Shen. Lumapag siya sa isang golden core sea beast at ginamit ang kanyang kamay na humihila ng kaluluwa para bunutin ang kanyang Yuan Shen. Ibinalik niya ang kanyang mga kamay at lumikha ng 2 pang super alchemy bomb. Siyempre, sa ganoong kaikling panahon, ang dalawang ito ay mga walang laman na shell lamang. Kung pag-uusapan ng kapangyarihan, malamang ay sapat lamang ang mga ito para takutin ang Foundation Stage Sea Beast. Alam kong naiintindihan ninyo ang sinasabi ko. Ayokong magsimula ng todong digmaan sa inyong mga halimaw sa dagat, kaya gusto kong makita ang inyong commander ngayon na. Agad-agad. Tinapakan ni Terence ang katawan ng halimaw sa dagat na nasa gitna ng ginto na nawalan na ng diwa, ang kanyang mukha ay lubhang seryoso habang tumataas at bumababa kasama ng mga alon. Ang mga halimaw sa dagat na gustong umatake kay Terence ay umatras matapos makita ang super alchemy bomb sa kanyang kamay. Hindi nila alam na ang bomba ni Terence ay isa lamang bomba para takutin ang mga tao. Sa katunayan, nababagabag din si Terence, gusto niyang gamitin ang espiritong nakuha niya para gumawa ng isang super alchemy bomb pero hindi niya ito mapagsama-sama. Patuloy na dumadaloy ang chi sa kanyang mga palad, ngunit ito lamang ay mas mabagal at hindi gaanong malakas. Napaisip si Terence at napagtanto na may napalampas siyang mahalagang hakbang. Lumalamon ang sinaunang espiritu. Pagkatapos, agad siyang tumigil at binaligtad ang agos. Gaya ng inaasahan, ang essence spirit ng hindi gumagalaw na golden core sea beast ay agad na nahati sa 2 bahagi at dumaloy sa mga palad ni Terence. 2 super alchemy firebomb ang nabuo halos agad-agad, ngunit hindi ito kasing eksaherado ng naunang 2. Ang mga ito ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Terence. Tuwang-tuwa si Terence. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng chi at normal refinement fire para ayusin ang ratio habang malamig na sumisinghot, huwag mong isipin na marami kayong mga halimaw sa dagat. Nakita nyo na mismo. Hanggat gusto ko, kaya kong patayin ang mahigit kalahati sa inyo nang walang problema. Bilasan mo at tawagin mo ang commander mo. Ang lahat ng kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ito ang katotohanan noon pa man. Kung sinabi ni Terence na gusto niyang makipagkita sa pinuno mula pa sa simula, malamang ay pinagpira-piraso na siya ng mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, matapos ipakita ni Terence ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake, wala ni isa sa mga halimaw sa dagat ang nang-ahas na kumilos. Hindi lang iyon, kundi sa maikling panahon, isang malaking ahas sa dagat ang gumapang sa daanan na binuksan ng mga halimaw sa dagat. Tao, ako ang pinakamakapangyarihang halimaw sa dagat sa rehiyong ito ng dagat, at maituturing din akong commander ng lugar na ito. Ano ang gusto mong sabihin? Huminto ang ahas dagat ilang metro ang layo kay Terence at itinaas ang ulo nito mula sa tubig, kinausap si Terence. Gusto kong malaman, bakit kayo nagsimula ng kaguluhan? Sa normal na sitwasyon, kayong mga halimaw sa dagat ay walang gaanong komunikasyon sa isa't isa. Sa katunayan, marami sa inyo ay natural na magkaaway. Bakit kayo nagsanib puwersa sa pagkakataong ito at hinabol kaming mga tao? Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at nakipagtitigan sa ahas sa dagat, mahinahong nagtanong.
Kakaiba ang pag-aalsa ng halimaw sa pagkakataong ito, at kailangang alamin ni Terence ang dahilan. Kung hindi, hindi niya maisasagawa ng maayos ang kanyang plano na manghuli ng mga halimaw sa dagat. Kung ang pag-aalsa ng halimaw ay palaging nangyayari, mahirap sabihin kung ang mga halimaw sa dagat ay papatay lang sa kanilang daan patungo sa lupain at tuluyang lilipulin ang sinaunang mundo ng martial arts. Sandaling tumitig ang malamig na mga mata ng ahas sa dagat kay Terence bago niya sinabi, marami tayong natural na kaaway, pero ang pinakamalaki ay kayong mga tao. Kakaiba ba ang manghuli ng mga tao? Natigilan si Terence sa sagot ng ahas sa dagat. Totoo ngang kompleto ang food chain ng mga halimaw sa dagat, pero kung pag-uusapan ang mga natural na kaaway, tila ang mga tao ang karaniwang natural na kaaway ng lahat ng halimaw sa dagat. Sa paningin ng mga tao, lahat ng halimaw sa dagat ay pare-pareho lamang matapos silang maging mga panloob na ubod. Tao, ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban ay tunay napakalakas. Masasabing ito ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban na nakita ko, ngunit medyo katawa-tawa na gamitin ito upang takutin tayo. Alam mo ba kung gaano karaming mga halimaw sa dagat ang mayroon sa walang katapusang dagat? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang pinakamababang unit ng pagsukat ay 100,000,000. Sa tingin mo ba ay matatakot mo kami sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw sa dagat na ito? Ang mga mata ng ahas sa dagat ay malinaw na nagpapakita ng bahid ng paghamak. Kahit na maramdaman nito na madali itong mapapatay ng light ball sa kamay ni Terence, nagpakita pa rin ito ng bahid ng paghamak ng walang takot. Natahimik sandali si Terence. Totoo na hindi ko kayang patayin ang lahat ng halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat, pero kaya kong pamunuan ang aking mga tauhan para pumatay ng isang madugong landas mula rito. Huwag kang magduda na magagamit ko ng tuloy-tuloy ang martial skill na ito. Hindi ka maniniwala kahit sabihin ko pa sa iyo. Hindi ako masyadong kumokonsumo ng enerhiya sa martial skill na ito. Dahil doon, itinapon ni Terence ang super alchemy bomb sa malayong lugar, syempre, sa lugar kung saan ito sumabog. Panahon na para sa negosasyon, at hindi ito ang magandang panahon para pukawin ang halimaw sa dagat. Nang sumabog ang super alchemy bomb sa di kalayuan, nakabuo na si Terence ng panibagong bomba sa kanang palad niya. Sa pagkakataong ito, ginawang spirit fire ni Terence ang essence spirit ng Sea Beast at inilagay ito. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa Chi sa Jade Space para mabuo ito agad. Walang masabi tungkol sa bilis, ngunit dahil kulang ito sa normal na refinement fire ni Terence, ang lakas ay hindi kasing lakas ng pagsabog kanina lang. Bahagyang ibinaba ng ahas dagat ang ulo nito at malamig na tinitigan si Terence. Sa totoo lang, hindi nito inaasahan na magagamit ni Terence ang makapangyarihang kasanayang ito sa pakikipaglaban ng sunod-sunod at sa ganoong kabilas na kagulat-gulat. Sa ganitong paraan, hindi naman imposibleng mapaalis ni Terence ang mga tao sa isla. Sa katunayan, si Terence mismo ay medyo natakot. Matapos malutas ang problema ng paggamit ng mga espiritu ng asensya ng mga hayop sa dagat bilang material para sa espiritu ng apoy, posible nang tuloy-tuloy na magpakawala ng mga super alchemy bomb. Pero ang problema ay masyadong malakas ang bagay na ito, at hindi ito makontrol ng maayos ni Terence. Muntik na siyang mamatay sa pagsabog ngayon lang, at kung talagang dinala niya ang kanyang mga tauhan para makatakas sa pagkubkob at maligaw sa daan, sino ang mag-aakala na sila ang unang mamamatay? 5,606. Ang matigas na ugali ni Terence ay para lang takutin ang ahas. Isa itong negosasyon, at ang paglalako ang pinakamahalaga. Nang makitang walang sinabi ang ahas dagat na iyon, bahagyang ngumiti si Terence, hindi ko alam kung bakit ka bigla na lang nagrebelde, pero sa ngayon, ang mahalaga lang sa akin ay kung makakabalik ba kami ng mga kababayan ko sa lupain. Mas mabuti kung mamumuhay tayong dalawa ng mapayapa. Tutal, wala namang hindi magkakasundong alitan sa pagitan natin, di ba? Bagamat nakapatay na si Terence ng maraming halimaw sa dagat, sa walang katapusang dagat, ang malalakas ay nanghuhuli sa mahihina. Ang ahas dagat ay nasa tuktok ng food chain ng walang katapusang dagat, kaya wala itong pakialam kung gaano karaming mababang antas ng halimaw sa dagat ang napatay ni Terence. Kaya ang sinabi ni Terence ay lubos na makatwiran. Tumingin ng malalim ang ahas dagat kay Terence at tumango, tunay ngang isa kang espesyal na tao.
Kung maaari, ayos lang sa akin na pakawalan ka. Sa kasamaang palad, hindi ako makakapagdesisyon sa pagkakataong ito, maliban kung ibibigay mo ang mga tao. Sino yan? Kumunat ang noo ni Terence. Ang tinutukoy ba ng ahas dagat ay ang walang talo na sinaunang tao at ang iba pa. Tutal, hinahabol sila ng mga halimaw sa dagat. Sa katunayan, hindi ito tama. Sa buong walang katapusang dagat, ang sitwasyon malapit sa maliit na isla ay laganap sa lahat ng dako. Hindi ibig sabihin nito na ang lugar na ito ang sentro ng kaguluhan ng halimaw sa dagat. Sa kabaligtaran, ito ay isa lamang napaka-ordinaryong maliit na sulok. Ninakawan ng iilang taong iyon ang isang batang miyembro ng ating maharlikang angkan ng mga halimaw sa dagat. Maliban na lang kung isuko mo ang mga taong ito at garantyahan ang kaligtasan ng miyembrong iyon ng ating maharlikang angkan ng mga halimaw sa dagat, ang buong walang katapusang dagat ay magiging isang bawal na lupain para sa lahat ng tao. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita ng may kalabuan ang ahas sa dagat, sa halip ay simple at direktang nilinaw ito. Nanginig ang puso ni Terence, at hindi niya maiwasang magmura. Sinong gago ang malayang dumukot ng hari ng mga halimaw sa dagat? Totoo ngang ang mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat ay parang isang plato ng nakakalat na buhangin, ngunit hindi ibig sabihin nito ay walang hari sa mga halimaw sa dagat. Kapag nagbigay na ng utos ang hari ng mga halimaw sa dagat, lahat ng halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat ay kikilos, tulad ng kaguluhan ng halimaw sa dagat na nangyayari ngayon. Huminga ng malalim si Terence at pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Siya ay isang kalmado at mahinahong tao, ngunit halos mawalan siya ng kontrol nang marinig ang balitang ito. Malinaw kung gaano kalaki ang epekto ng insidenteng ito. Hindi namin alam ang tungkol dito. Maaari mo ba akong bigyan ng karagdagang impormasyon? Marahil ay makakahanap ako ng mga pahiwatig para matulungan kang mahanap ang mga miyembro ng iyong maharlikang pamilya sa lalong madaling panahon. Naging seryoso ang mukha ni Terence habang kinakausap niya ang ahas sa dagat. Ang ahas dagat sa harap niya ay isang peak nascent soul, ngunit nararamdaman ni Terence na ang lalaking ito ay lampas na sa normal na peak nascent soul realm. Isa siyang half-step profound level master, at kung siya ay nasa Sky Class Island, maaari niyang maabot ang profound stage anumang oras. Dahil sa lightning tribulation sa sinaunang martial world kaya siya natigil sa realm na ito. Mula sa respetong ipinakita ng ahas dagat nang banggitin nito ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat, malinaw na hindi ito miyembro ng maharlikang pamilya. Kaya, mahihinuha na ang lakas ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay tiyak na mas mataas kaysa rito. Kahit na wala pa sila sa yugto ng profound, ang pagkakaiba sa kanilang mga talento sa lahi ay maaaring ganap na madurog ang ahas dagat. Halimbawa, hindi ba magkapantay ang Asher Dragon sa Great Circle ng Nascent Soul Stage at ang Spiritual Bird sa Great Circle ng Nascent Soul Stage dahil lang sa parehong antas? Wala talagang maihahambing. Kung talagang maglalaban sila, kayang pumatay ng isang dosenang spiritual bird ang Asher Dragon gamit ang isang kuko lang. Masakit talaga ang ulo ni Terence ngayon. Hindi niya alam kung sinong hanggal na ibon ang sasaktan ng mga maharlikang halimaw sa dagat ng walang katapusang dagat. Kung hindi niya ito haharapin ng maayos, mawawala ng bisa ang kasunduan sa pagitan niya at ng matandang mangangay ng espiritu. Ang ipinagbabawal na lupain ng sangkatauhan ay hindi lamang para sa palabas. Kung mangyari iyon, sapat na sana kung hindi pumunta ang mga halimaw sa dagat sa lupain upang pumatay ng mga tao sa halip na manghuli ng mga halimaw sa dagat. Tila naniwala ang ahas dagat sa mga sinabi ni Terence. Pinag-isipan niya ito ng ilang sandali at sinabing, hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye, ngunit may narinig akong ilang pangkalahatang impormasyon mula sa aming maharlikang pamilya. Kung matutulungan mo kaming mahanap ang mga taong iyon, hindi ka lang namin hahayaang umalis ng ligtas sa pagkakataong ito, kundi magiging kaibigan ka rin naming mga halimaw sa dagat sa hinaharap. Naisip ni Terence, kalimutan mo na ang pagiging magkaibigan, umaasa pa rin ako sa mga course mo. Kung talagang naging magkaibigan tayo, nakakahiya kung gagawin natin ito sa isang taong pamilyar na tayo. Sandali na tumigil ang ahas sa dagat, na para bang inaayos niya ang kanyang mga iniisip upang makahanap ng angkop na paraan upang sabihin ito. Oo, kami?
Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay banihag ng ilang tao. Pagkatapos, sumakay kami sa isang kumikinang na metal disc at agad na sumugod sa kalangitan. Ang bilis na iyon ay mas mabilis kaysa sa pinakamabilis na lumilipad na mga spirit beast. Hindi ko alam kung anong uri ng lihim na kayamanan iyon. Sa anumang kaso, hindi ko pa ito nakita noon. Nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat, isang kumikinang na metal disc. Mabilis na bilis. Sigurado ka bang hindi ka nagkukwento ng science fiction? Maaari kayang ang dumukot sa maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay isang alien na may dalang UFO. Tumingin ang ahas dagat kay Terence at napansin ang pagbabago nito. Agad siyang nagtanong, alam mo ba kung anong uri ng pamana iyon? Malamang ay isang bagay na tinatawag na UFO. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Kung tao man iyon sa harap niya, sigurado siyang walang katuturan ang sinasabi ng tao, pero isa pala itong ahas sa dagat sa harap niya. Hindi inisip ni Terence na peke iyon. A Fugal. Parang napakalakas na artifact. Hindi masyadong naintindihan ng ahas dagat pero agad siyang nagtanong ng may pananabik, dahil alam mo na ang ganitong uri ng artifact, dapat alam mo na kung sino ang may-ari nito, di ba? Alam niyang halos lahat ay may alien. Hindi nawala ang kakaibang pakiramdam ni Terence, pero kung talagang iisipin niya, bukod sa mga alien, ang gitnang bahagi lang ng mundo ng digmaan na may mga flying saucer ang tanging lugar sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Hindi ako sigurado, pero may mga palatandaan ako. Kung hindi ako mali. Bahagyang tumanggo si Terence, hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Napag-usapan na nga, sobrang tahimik talaga ng central nitong mga nakaraang araw. Naalala niya na noong una siyang pumasok sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, lumalawak na ang central sa lahat ng dako at ginagawa ang mga bagay-bagay sa isang kilalang paraan. Nagtataka pa rin si Terence kung bakit wala man lang silang nakitang kahit isang tao mula sa central sa isang mahalagang kaganapan tulad ng sinaunang pagpupulong. Ngayong naisip na niya, dapat ay plano na ng central na dukutin ang mga Royal Sea Beast, hindi ba? Ang mga mata ng ahas sa dagat ay nagpakita ng isang nasa sabik na tingin at dali-daling nagtanong, mabuti at mayroon kang palatandaan. Kung hula man o hindi, sabihin mo muna sa akin. Bilang isang nangungunang amo sa mga halimaw sa dagat, ang ahas dagat ay hindi miyembro ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, sa usapin ng lahi, noong sinaunang panahon, ang ahas dagat at ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay mayroon pa ring bakas ng koneksyon. Kung makakahanap sila ng miyembro ng maharlikang pamilya sa pagkakataong ito, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng ahas dagat na makapasok sa maharlikang pamilya. Kahit na ito ay nasa pinaka-peripheral na posisyon lamang, hindi ito maihahambing sa ngayon. 5,607. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi alintana ng ahas dagat ang panganib at nakipagnegosasyon na lamang kay Terence. Bukod sa lubos na pagtitiwala sa sarili niyang lakas, mas mahalaga pa rito ang paghahanap ng pagkakataon. Ang isang taong kayang pumatay ng mga halimaw sa dagat ng malakihan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Para mahanap ang iilang taong iyon, ang mga halimaw sa dagat ay walang magiging kalamangan sa malalakas na tao. Tama nga pala ang taya ng ahas sa dagat. May impormasyon nga si Terence tungkol sa mga tao. Kahit na hindi pa ito napatunayang hula, mas mabuti na iyon kaysa sa walang ideya. Nag-isip sandali si Terence. Matutulungan kitang mahanap ang mga taong iyon, pero kailangan mo munang iligtas ang mga tao sa isla mula sa walang katapusang dagat. Hindi na kailangan ng ganito kat hindi na labanan sa pagitan natin. Hanggat ligtas silang makakaalis, gagawin ko ang lahat para iligtas ang inyong Royal Sea Beast Clan. Sige. Hindi nagatubili ang ahas dagat. Hindi man lang sulit ang mga tao sa isla. Ayos lang kung pakakawalan sila nito, pero si Terence ang pinakamahalaga. Kung mananatili rito si Terence, may pagkakataong mahanap niya ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano paman. Medyo natigilan si Terence nang mabilis na sumang-ayon ang ahas dagat, ngunit naintindihan niya ang iniisip ng ahas dagat. Hindi nagpigil si Terence at sinabi sa ahas dagat, kung gayon, kailangan kitang abalahin para maalis muna ang mga halimaw sa dagat sa isla.
Kung hindi, natatakot ako na wala nang matitira pagkatapos ng aking kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi mahalaga. Ang walang katapusang dagat ay puno ng mga halimaw sa dagat. Libo-libo sa kanila ay katumbas lang ng isang buwang pagkain para sa akin. Maaari kang pumatay ng kahit gaano karami hanggat gusto mo, walang pakialam na sabi ng ahas sa dagat na nagpawis kay Terence. Iba ang presensya ng isang halimaw sa tuktok ng food chain, ngunit nakahinga ng maluwag si Terence. Tila walang pakialam ang ahas dagat sa pagpatay ng napakaraming halimaw dagat. Sinabi iyon ng ahas dagat, ngunit natatakot din itong baka hilahin itong muli pababa ng kabaliwan ni Terence, kaya lumingon ito at sumigaw ng matinis, sinasabihan ang mga halimaw sa dagat na umatras. Maya-maya, nagulat ang ahas dagat nang matuklasan niyang kahit maraming bumalik na mga halimaw sa dagat, wala ni isang bagong silang na kaluluwa ang naroon, at 70 hanggang 80% lamang sa kanila ang may gininto ang core. Isa pa, ang super pill firebomb ni Terence ay hindi, ngunit walang anumang malaking kaguluhan sa isla, ngunit napakaraming high-level sea beast ang napatay. Tila hindi dapat maliitin ang lakas ng mga taong iyon. Nakita ni Invincible Tego at ng iba pa na maayos na umaatres ang mga halimaw sa dagat, at iniugnay nila ito sa pagsabog na yumayanig sa labas ng isla at sa malaking alon na nalikha. Nahulaan nila na may kaugnayan ito kay Terence, kaya agad silang sumakay sa kanilang mga lumilipad na spirit beast at lumipad palabas ng isla. Natulala sila nang makita ang mga bangkay ng halimaw sa dagat. Akala nila ay maluwalhati na ang labanan sa isla, ngunit kumpara sa labanan sa labas ng isla, isa lamang itong biro. Nang makita si Terence na nakatayo sa bangkay ng halimaw sa dagat, agad na lumapit ang walang talong si Tego at ang iba pa. Tuwang-tuwa si Terence rito. Mabuti na lang at handa ang mga taong ito na tumulong sa kanya anuman ang kanilang kaligtasan. Mabuti man o hindi, isa itong napakagandang ideya. Kailangan kitang pahirapan para ipadala ang mga taong ito sa baybayin sa kabilang panig ng sinaunang kabundukan. Sasamahan kita. Kaunting salita mo lang ay kulang pa rin sa impormasyon. Kailangan ko pang mangalap ng mas maraming impormasyon, sabi ni Terence sa ahas dagat at ginamit ang kanyang chi para magpadala ng mensahe sa mga sinaunang nilalang na walang talo at sa iba pa, may kailangan akong imbestigahan tungkol sa mga halimaw sa dagat na ito. Kolektahin ang mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat na napatay ko at ipamahagi ang mga ito, pagkatapos ay bumalik at kumpletuhin ang kompetisyon. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, babalik ako agad. Nagtinginan sina Invincible Tego, Wuking, Weifeng, at ang iba pa at tumango. Dahil sinabi iyon ni Terence, susundin nila ang sinabi niya. Alam nila ang sarili nilang mga limitasyon. Kahit na sila ay mga nangungunang master sa mundo ng martial arts ng Tego, sila pa rin ay isang pabigat kay Terence sa halos lahat ng oras. Halimbawa, kung hindi dahil sa kanila, madali sanang nakatakas si Terence sa panganib ng mag-isa. Malinaw na sana kung titingnan pa lang ang mga bangkay ng mga halimaw sa dagat na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Masayang pumayag ang ahas dagat sa kahilingan ni Terence at humanap ng isang halimaw sa dagat na nasa kalagitnaan ng nascent soul realm para manguna. Inutusan nito itong ilabas ang Invincible Ancient at ang iba pa mula sa walang katapusang dagat habang inaakay nito si Terence patungo sa malalim na dagat. Sumunod ang iba pang mga halimaw sa dagat na lumikha ng isang kahangahangang tanawin. Tungkol naman sa mga halimaw sa dagat na pinatay ni Terence, walang pakialam ang ahas sa dagat, palihim na hinayaan ang walang talo na si Tego at ang iba pa na mangolekta ng mga buto. Malinaw na ang batas ng gubat ay umabot na sa puntong ito ay malalim na nakatanim sa mga buto ng mga halimaw sa dagat. Kumunat ang noo ni Terence habang sinusundan ng ahas sakay ng kanyang lumilipad na spirit beast. Sa likuran niya ay isang malaking grupo ng mga halimaw sa dagat, at mas marami pa ang nasa unahan. Ang buong walang katapusang dagat ay parang isang kumukulong palayok ng tubig na may mga halimaw sa dagat sa lahat ng dako. Kung ang Central ang nasa likod ng lahat ng ito, mahirap hulaan kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Dahil sa teknolohiyang taglay ng Central, hindi maisip ni Terence kung ano ang gagawin nila pagkatapos nilang dukutin ang mga miyembro ng Maharlika. Pagkatapos lumipad ng 2 oras, huminto ang ahas dagat at itinaas ang kanyang ulo, ang mga miyembro ng ating Maharlikang pamilya ay dinukot ng mga taong iyon sa lugar na ito.
Ang metal disc na tinatawag na OLA Fugal, ay malamang na lumipad palabas ng ibabaw ng dagat mula sa ilalim ng dagat dito. Kinontrol ni Terence ang lumilipad na spirit beast para makalapit sa ibabaw ng dagat at tumingin sa paligid. Bukod sa mga sea beast, wala nang iba pa. Napangiti na lang siya ng mapait at nagtanong sa sea snake, dapat nakita nyo ang mga tao at UFO na nakita ng mga sea monster, di ba? Pwede nyo ba akong tanungin tungkol sa sitwasyon? Umingang ahas sa dagat. Hindi mo na kailangang dumaan sa ganoong kahirap. Pwede ka naming ipakita sa sarili mong mga mata. Kung hindi, hindi ka namin dadalhin dito. Pagkatapos sabihin niyon, ibinuka ng ahas dagat ang bibig nito at umungal ng mahina. Dalawang kakaibang halimaw sa dagat ang malapit na nagtaas ng kanilang mga ulo, at ang kanilang mga noo ay nagliwanag sa isang nakasisilaw na liwanag. Kasabay nito, nagpakawala sila ng isang sinag ng liwanag na nagtipon sa kalangitan. Matapos magtagpo ang dalawang haligi ng liwanag, bumuo sila ng isang puting tabing na may hamog, at pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang imahe sa loob nito. Tumangala si Terence sa langit, natigilan. Pelikula ba ito? At 3D version ito. Isa itong hindi gaanong kapaki-pakinabang na likas na kakayahan ng mga halimaw sa dagat, paliwanag ng ahas sa dagat. Lumilikha ito ng isang maliit na mirage sa isang lugar, ngunit ang eksenang lumilitaw ay hindi refleksyon ng ibang mga lugar, kundi kung ano ang nangyari sa lugar sa loob ng isang araw. Napakalakas ng likas na kakayahang ito. Natatawang sabi ni Terence. 5,608. Kung gagamitin ito sa labanan, ang kakayahang ito ay tunay ngang mahina na may combat power index na 5 lamang. Gayunpaman, hindi dapat ipagwalang bahala na ito ay isang kakayahang nangangailangan ng oras at espasyo. Kahit ang pinakamakapal at pinakamababaw na balahibo ay hindi may tatago ang kinang nito. Sa isang grupo lamang ng mga halimaw sa dagat na mamamatay kung hindi lalaban sa kalamang mabubuo ang isang napakaliwanag na perla sa dilim. Habang nag-uusap sila, nawala na ang hamog sa kalangitan, at ang tanawin sa loob ay eksaktong kapareho ng totoong mundo. Ang mga taong hindi alam ang nangyayari ay tumangala at nakita ang isang dagat ng walang katapusang dagat sa kalangitan, eksaktong kapareho ng dagat sa ibaba. Hindi nagpatuloy sa pag-uusap sina Terence at ang ahas dagat, bagkus ay maingat na tiningnan ang lahat ng bagay sa kalangitan, natatakot na may makaligtaan na detalye. Una, isang asul na dragon na kasing laki ng isang ahas dagat ang lumitaw mula sa dagat. Malinaw na dapat ito ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Bagamat hindi ito isang tunay na dragon, kung ang asul na dragon na ito ay patuloy na mag-upgrade, maaaring magawa nitong magbagong anyo bilang isang dragon pagkatapos ng ebolusyon. Sa sandaling iyon, biglang nahulaan ni Terence ang intensyon ng Central. Ang isang tunay na dragon ay hindi isang bagay na maaaring hulihin ni Central ngayon, ngunit ang asul na ahas ang hari ng mga halimaw sa dagat na pinakamalapit sa lahi ng dragon. Kung walang tunay na dragon, ito ang pinakamahusay na kapalit. Walang duda, ang susunod na direksyon ng pananaliksik ng Central ay ang pagkuha ng malalakas na gene ng asul na ahas. Kung tungkol sa kung dapat ba nilang i-clone ang asul na ahas o pagsamahin ito upang lumikha ng mga bagong armas, hindi ito isang bagay na maaaring malaman ni Terence ngayon. Patuloy na nagbabago ang imahe sa hangin, at 4 na humanoid na nilalang na nakasuot ng alloy armor ang lumabas mula sa dagat. Sigurado si Terence na ito ang nasa gina. Ang mga alloy armor ay halos kapareho ng mga ginamit ni Harry sa Sky-class Island. Magkakaiba ang mga detalye, ngunit mukhang galing sila sa iisang pamilya. Sa ilalim ng pagkubkob ng 4 na lalaking parang taong bakal, ang asul na dragon ng baha ay walang gaanong lakas upang lumaban. Bagamat miyembro ito ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat, ang asul na dragon ng baha ay dapat pa ring nasa kabataang yugto nito. Ang lakas nito ay nasa maagang yugto lamang ng bagong Soul Realm. Ilang mga halimaw sa dagat sa gitnang yugto at maging sa huling yugto ng bagong Soul Realm ang sumugod upang protektahan ang asul na dragon ng baha, ngunit sila ay nawasak ng mga kanya ng laser sa mga kamay ng 4 na lalaking nakasuot ng alloy armor. Napakaikli ng buong proseso. Sa isang iglap lamang, ang asul na dragon na may baha ay nasakop ng 4 na tao. Pagkatapos, lumitaw ang kumikinang na metal na disk na itinaas ng ahas dagat.
Dinala ng 4 na tao ang asul na dragon na may baha sa lumilipad na platito, at agad silang sumugod sa kalangitan at naglaho mula sa screen. Napabuntong hininga si Terence. Kung hindi niya kilala ang estilo ng mga baluti na gawa sa halwang metal, iisipin talaga niyang mga alien ang sumasalakay sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Pero dahil sigurado siyang nasa sentro ito, kinailangan ni Terence na humanap ng paraan para sirain ang kanilang plano. Hindi mahalaga kung ano ang gustong gawin ng Central. Ito ang gustong gawin ng kalaban. Kailangan lang itong sirain ni Terence. Nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang iligtas ang Blue Dragon kahit ano paman. Napakaraming makapangyarihang halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat bilang mga kakampi. Siguro magagamit niya ang kapangyarihan ng mga halimaw sa dagat para tamaan ng malakas ang puwersa ng Central. Kumusta? May nakita ka bang mga palatandaan? Ang mga mata ng ahas sa dagat ay puno ng pagkabalisa. Hindi pa nito nakikita ang mga imaheng ito dati, at ngayong nakita na nito ang mga ito, mas lalo pa itong nababalisa. Ang lakas ng mga lalaking metal ay malinaw na lumampas sa imahinasyon nito. Tumango si Terence ng seryoso, tama. Pareho lang ito sa hula ko dati. Ang mga taong ito ay mula sa isang organisasyong tinatawag na Central. Hindi ko alam kung bakit nila dinukot ang miyembro ng maharlikang pamilya mo, pero pareho lang ang layunin natin. Bahagyang natigilan ang ahas dagat at agad na nagtanong, base sa sinasabi mo, parang may galit ka kay Central. Tama. Walang itinago si Terence, walang dapat itago para makuha ang tiwala ng halimaw sa dagat. Matagal na kaming nag-aaway ng organisasyong ito, pero pareho kaming may kanya-kanyang alalahanin at baraha, kaya hindi pa namin tuluyang naaalis ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, malinaw na mayroon silang malaking plano. Kung hindi ko ito natuklasan ng hindi sinasadya, nasa napakapasibo kong posisyon ako sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Terence, lubos na nakahinga ng maluwag ang ahas dagat. Gaya ng kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Bagamat hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Terence, naramdaman niyang hindi nagsisinungaling si Terence. Kung gayon, dapat alam mo kung saan ang punong himpilan ng sentral na organisasyong ito, hindi ba? Mukhang napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ilang nascent soul stage si Beast sa tingin mo ang kailangan kong tipunin at sumama sa iyo para sirain ang kanilang pugad? Sapat na ba ang 300? Pawis na pawis ang noo ni Terence. 300 orihinal na batang nilalang sa dagat. Ito ba ang ritmo ng pagbaligtad sa maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang napakaraming bilang ng mga batang nilalang sa dagat, tila hindi gaanong karami ang 300 orihinal na batang nilalang sa dagat. Alam mo rin na kung aalis tayo sa walang katapusang dagat, ang ating lakas ay lubos na mababawasan. Kaya, maaari lamang tayong humingi ng tulong sa mga amphibian sea beast. Sa ngayon, kakaunti lamang sa kanila ang maaari nating pakilusan. Kung kailangan pa natin ng higit, maaari na lamang tayong maghintay ng ilang araw pa. Ngunit natatakot ako na hindi ito maaaring maghintay ng ganoon katagal. Nag-aalalang sabi ng ahas sa dagat. Tungkol naman sa ito ay tumutukoy sa nabihag na asul na dragon na baha. Ngumiti si Terence, dahil gusto nilang hulihin ng buhay ang miyembro ng maharlikang pamilya mo, sa palagay ko ay hindi nila ito mapapatay ng ganoon kadali. Hindi dapat maging problema kung ipagpapaliban mo ito ng ilang araw. Ang mahalaga ay siguraduhing tamaan ang target sa isang putok lang ngayon. Hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente. Tama ka. Ano man ang mangyari, kailangan nating maging ligtas at hindi natin ito hahayaang masaktan. Mabilis na tumango si Snake bilang pagsang-ayon bago nagtanong, kung gayon, gaano karaming lakas sa pakikipaglaban ang sa tingin mo ay kailangan natin? Gagawin ko ang mga pagsasaayos sa lalong madaling panahon pagkatapos kong iulat ito. Pinag-isipan ito ng seryoso ni Terence. 300 bagong silang na mga Soul Realm Sea Beast ay sapat na upang lampasan ang sinaunang Martial World. Ang sentro ay hindi pa masyadong matagal sa sinaunang Martial World, at kahit na makagawa sila ng maramihang mga bagong silang na Soul Realm Masters, hindi sila magkakaroon ng ganoon karaming materyales. Hindi na kailangang dagdagan ang bilang ng mga Sea Beast.
Gayunpaman, wala pang impormasyon si Terence tungkol sa lokasyon ng base. Kailangan niya ng oras para mahanap ito, at hindi niya maaaring basta-basta isuko ang sinaunang pagtitipon na tulad nito. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, sumagot siya, sa teorya, 300 bagong silang na soul stage si Beast ay sapat na. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na maaaring mayroong higit sa isang base sa gitna, sa palagay ko ay kakailanganin natin ng mas marami pa sa kanila para maghiwa-hiwalay. Ilan ang maaari mong tipunin sa loob ng 3 araw? 3 araw. Hindi ba't medyo huli na? Hindi direktang sumagot si Sean C. kay Terence, nag-aalangan. Pinag-isipan niya ito at sinabing, sa loob ng 3 araw, makakagawa na tayo ng mahigit 1,000 amphibian type na orihinal na infant stage sea beasts. 5,600. Ngumiti si Terence nang mapait sa kanyang puso. Mahigit 1,000 amphibian na orihinal na mga sanggol na hayop sa loob ng 3 araw. Kung gusto talaga nilang manirahan sa lupa, mayroon pa kayang mga tao sa maliit na mundo noong sinaunang panahon. Dahil din sa karaniwang ginagawa ng mga halimaw sa dagat ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling paraan at hindi nagkakaisa upang salakayin ang lupain, kaya't maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao sa napakaliit na mundo. Ngayon, dahil sa usapin ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat, nagsama-sama ang mga nagkalat na halimaw sa dagat na ito. Ang sentral na pamahalaan ay talagang hindi isang tao. Kung mahigit 1,000, ayan na. 3 araw pa ang kailangan. Hindi ko itatago sa iyo, pero hindi ko masyadong malinaw kung saan ang base at sub-base ng Central. Paano kung ganito, sa 3 araw na ito, magagamit mo ito para pakilyusin ang mga sundalo at gagamitin ko naman ito para mag-scout. Hindi natin ipagpapaliban ang magkabilang panig. Tapat na sabi ni Terence. Kung gusto niyang sirain ang plano ng Central, kailangan muna niyang humiwalay sa mga halimaw sa dagat, at kailangan niyang maging tapat sa ahas sa dagat. Malamig na nakatitig ang mga mata ng ahas dagat kay Terence, at tumingin muli si Terence sa ahas dagat nang hindi kumukurap. Maya-maya, tumango ang ahas dagat, naniniwala ako sa iyo, pero bibigyan kita ng 3 araw. Pumunta ka at alamin ang lokasyon, at maghahanda ako ng sapat na sundalo. Bukod sa libu-libong bagong silang na mga halimaw sa dagat sa Soul Stage, mayroon ding hindi bababa sa 10,000 Ores Core Stage Amphibious Sea Beast at mahigit sa 100,000 Foundation Establishment Stage Sea Beast bilang reserba. Siyempre, maaaring hindi ito umabot ng 3 araw, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Napangiti si Terence ng mapait. Ginagawa mo naman yang halata, paano ko naman hindi maiintindihan? Naniniwala na ngayon ang ahas dagat kay Terence, ngunit kung maglalakas loob si Terence na magsinungaling sa kanya, babahain ng mga amphibian sea beast na ito ang buong sinaunang mundo ng martial arts, o sa halip, papatayin nila ang buong sangkatauhan sa sinaunang mundo ng martial arts. Kahit gaano pa kalakas si Terence, hindi niya kayang labanan ang lahat ng halimaw sa dagat. Hindi sapat ang mga amphibian sea beast, at hindi imposible para sa kanila na lunurin ng tubig ang sinaunang mundo ng martial arts. Dahil ganoon nga, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Tinapik ni Terence ang spirit beast na sinasakyan niya at dahan-daang lumipad pataas. Babalik muna ako. Ihanda ang iyong mga tauhan at magtipon sa baybayin ng sinaunang kabundukan. Ayos lang. Ire-report ko agad ito sa maharlikang pamilya. Sana ay makapagdala ka ng magandang balita para sa akin. Tumangala ang ahas dagat kay Terence sa kalangitan at bahagyang tumango. Pinanood niya ang lumilipad na spirit beast ni Terence na tumalikod at mabilis na lumipad pabalik. Matapos iwan ni Terence ang ahas sa dagat, agad niyang pinakawalan ang essence spirit ni Baltimore mula sa Jade Space. Gamit ang kamay na umaagaw ng kaluluwa, hindi nag-alala si Terence na makakataka si Baltimore mula sa kanyang kontrol. Elder York, nagkita tayong muli. Umusog ang mga labi ni Terence, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pinalaya kita ngayon para bigyan ka ng pagkakataon. Sana ay makuha mo ito. Sabihin mo sa akin ang eksaktong lokasyon ng sentro ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon at palalayain ko ang iyong sinaunang espiritu. Medyo nag-ilusyon ang espiritu ni Baltimore pagkalabas, at matapos marinig ang mga salita ni Terence, ang mukha ni Baltimore ay nagpakita ng kalungkutan at galit.
Terence, huwag kang maging mapagkunwari. Wasak na ang katawan ko, kahit pabitawan mo ang espiritu ko, hindi magtatagal ay mawawala rin ito. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Hehe, nakakatawa talaga yan. Nagkibit balikat si Terence nang walang pakialam, hindi ko sinira ang katawan mo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, ang sarili mo lang ang masisisi mo sa paghahanap ng mga walang kwentang kasamahan. Isa pa, hanggat nakikipagtulungan ka, isasaalang-alang ko ang pagpapanatili ng iyong sinaunang espiritu. Kung mayroon kang angkop na katawan, hindi imposibleng bigyan ka ng pagkakataong angkinan ito. Depende pa rin yan sa iyong pagganap. Ano? Naantig ang puso ni Baltimore nang mabalitaan ang mga kondisyon ni Terence. Hanggat nabubuhay pa siya, hindi imposibleng makipagtulungan siya kay Terence. Naantig si Baltimore sa mungkahi ni Terence, ngunit matapos itong pag-isipan, nag-aalangan pa rin siyang magsalita, paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Huwag na nating pag-usapan na nasa ganitong kalagayan ako dahil sa iyo. Pag-usapan na lang natin ang pag-aari na inalok mo. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali makahanap ng angkop na katawan? Bahagyang ngumiti si Terence, ikaw mismo ang nagsabi niyan, kaya ka nagkakaganito dahil sa akin. Nag-aalala ka pa rin ba na hindi ako makahanap ng angkop na katawan para sa iyo? Nakakakumbinsi ang pangungusap na ito, at pinag-isipan ito ni Baltimore. Napakamahiwagang pamamaraan ni Terence, ang pagkulong sa espiritu ng ibang tao ay parang paglalaro lang, ang paggawa ng ilang katawan na walang espiritu ay hindi naman talaga mahirap. Gayunpaman, ang pag-aari ay hindi ganoon kadali. Ang paglinang ng kamalayan ang pangunahing focus ng sinaunang maliit na Jiangho, kaya natural lamang na nagkaroon si Baltimore ng malalim na pananaliksik tungkol sa pag-aari. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy siya, kahit na makahanap ka ng angkop na katawan para sa akin, naisip mo ba ang hirap ng pag-aari? Huwag kang masyadong mahaba ang sasabihin. Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung mauunawaan mo man o hindi, responsibilidad mo na. Hindi mahalaga kung tatanggapin mo ako o hindi. Kung hindi, kailangan ko lang magtrabaho ng kaunti at lamunin ang kaluluwa mo. Pagkatapos, hahanapin ko ang anumang alaala na may kaugnayan sa Central. Naiinip na nagsimula magsabi ng kalokohan si Terence. Wala siyang pakialam kung mahahanap niya ang mga mahahalagang alaala pagkatapos niyang lumunin ang espiritu, hindi siya mangangahas na lumunin ang isa pang espiritu hanggat hindi niya naaalis ang lahat ng mga tumor sa espiritu. Natigilan si Baltimore. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya ng may agam-agam na ekspresyon, kahit sabihin mo pa iyan, hindi ako sasang-ayon. Sino mang katawan na nawala ng kaluluwa ay magkakaroon ng isang malakas na espiritual na enerhiya na natitira. Sa kasalukuyan kong kalagayan, nasa bingit na ako ng pagbagsak. Kung susubukan kong agawin ang katawang ito, malamang na ang natitirang espiritual na enerhiya ay makakaapekto sa aking kaluluwa at magiging sanhi ng pagkabigo ng pag-aari nito. Sa ganoong uri ng sakit, maaari mo na akong lumunin ngayon. Gayunpaman, sa totoo lang ay kinakabahan si Baltimore sa loob-loob niya, natatakot na lumunin talaga siya ni Terence. Kahit ang isang langgam ay naghahangad ng buhay, lalo na si Baltimore, na sa wakas ay nakamit na ang kanyang pangarap na maabot ang tugatog ng bagong silang na kaluluwa. Postahan din ni Baltimore na ayaw direktang lumunin ni Terence ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pagpapakita ng ganoong katigasan ng mukha. Malamang ay wala siyang gaanong kumpiyansa na maibabalik ang kanyang alaala, kung hindi, bakit pa siya nagsasalita? Maaari niya itong lumunin ng direkta. Tutal, isa siyang matalinong matandang lalaki mula sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng mas maraming benepisyo para sa kanyang sarili. Siyempre, kung talagang gustong lumunin ni Terence ang espiritu ni Baltimore, agad na hihingi si Baltimore ng tawad kay Terence. Hinimas ni Terence ang kanyang baba, iniisip na may katuturan ang mga sinabi ni Baltimore. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa pagsapi, ang tumor ng kamalayan ng higanteng buwaya na kumakain ng langit ay nabuo sa pamamagitan ng katulad na prinsipyo sa isang kahulugan. Sa wakas ay nailipat ito sa essence spirit ni Terence, kaya talagang naunawaan ni Terence ang mga alalahanin ni Baltimore. 5,610.
Kayang-kayang ang hilahin ng tuluyan ng kamay na umaagaw ng kaluluwa ang Yuan Shen ng isang tao, ngunit wala itong magagawa sa makapangyarihang espiritong natitira. Kung aalis ng mag-isa ang Yuan Shen ni Baltimore sa katawan, mas magiging malakas ang katawan nito, at mas madaling magkaroon ng ganitong katawan. Sa kasamaang palad, malakas siyang hinayla palabas ni Terence at ipinanganak na may kahinaan. Ang posibilidad na hindi niya maangkin ang katawang ito ay mahigit 60 hanggang 70%. Kahit na napakaswerte ni Baltimore at maliit lang ang tsansa niyang matagumpay na masakop ang isang katawan, patay pa rin siya kapag nabuo na ang mga tumor sa spirit sense. Si Terence mismo ay may spirit sense fruit, pero hindi pa rin niya kayang pinuhin ang lahat ng mga tumor sa spirit sense na iyon, lalo na si Baltimore. Nakita ni Baltimore na walang sinabi si Terence kaya't napaisip siya ng malalim, at bahagyang kumalma ang kanyang puso. Mabuti na lang at hindi direktang nilamon ni Terence ang kanyang diwa, at may puwang pa rin para sa negosasyon. Taglay ang isang plano sa isip, agad na nagpatuloy si Baltimore, nagsisinungaling ka sa akin. Para sabihin ko sa iyo, mas gugustuhin ko pang mapahamak ang kaluluwa ko kaysa hayaan kang masunod ang gusto mo. Pagkatapos sabihin ito, si Baltimore, na mukhang malapit ng mamatay, ay agad na naghanda na baguhin ang kanyang mga salita kung sakaling magpakita si Terence ng kahit kaunting pagkainip. Gaano man kaliit ang tsansa ng tagumpay, laging may pag-asa. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay ngayon. Walang pakialam si Terence sa mga sinabi ni Baltimore dahil malinaw sa kanya ang iniisip ni Baltimore. Isa itong taong maaaring pumunta sa Central Test kasama si John Feng para mapabuti ang kanyang lakas. Kung talagang matatag ang kanyang loob gaya ng inaakala niya, malinaw na hindi niya tatanggapin ang kasunduang ito. Sige. May naisip na akong angkop na katawan. Nagliwanag ang mga mata ni Terence habang pinipitik ang kanyang mga daliri, may ngiti sa kanyang mukha. Mabibigyan kita ng katawan na walang kahirapan sa pag-aari at walang natitirang kamalayan, pero kailangan ko munang linawin ito. Kapag napili mo na ang katawang ito, sa hinaharap mo na lang ako makikinig. Hindi napigilan ni Baltimore ang kanyang pananabik. Kailangan niyang maging mas matatag para makakuha ng ilang benepisyo mula kay Terence. Napaka-unreasonable ng batang ito. Kung hindi niya ito pipilitin, hindi niya kukunin ang isang katawan na angkop sa kanya. Tingnan ko muna ang kondisyon ng katawang yan. Itinago ni Baltimore ang pananabik sa kanyang puso at sinabing walang pakialam. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at kinuha ang puppet ng isang maliit mula sa Jade Space, ipinakita ito kay Baltimore. Ito ang iniwan ni Terence sa Common World para protektahan ang lahat noong pumunta siya sa Sky Class Island, ngunit kung wala ang direktang kontrol ni Terence, ang puppet ay halos wala na sa kontrol niya. Medyo nakakatakot ito sa Villa, dahil ang puppet ay parang bangkay kapag hindi ito gumagalaw. Kaya naman, inilagay agad ni Terence ang maliit na puppet sa espasyo ng Jade pagkabalik niya, iniisip na maaari niya itong i-upgrade at i-recycle o kung ano pa man sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito. Ang katawang ito ay isang puppet na ginawa ko dati. Wala itong anumang espiritual na kapangyarihan sa loob, kaya maaari mo itong angkinan ng maayos nang hindi nasasayang ang anumang espiritual na kapangyarihan. Ang rate ng tagumpay ay halos 100%. Ang tanging kahinaan ay ang lakas ng katawang ito ay medyo mababa. Itinuro ni Terence ang maliit na puppet at nagbigay ng maikling pagpapakilala. Bago siya natapos, naputol siya ni Baltimore na ang mga mata ay nagniningning. Ang galing naman. Ang katawang ito ay sadyang ginawa para sa akin. Halos perpektong tugma ito sa aking sinaunang espiritu. Hindi na nagabala si Baltimore na magpanggap na tahimik. Matapos niyang suriin ang maliit na puppet gamit ang kanyang banal na sentido, halos maluha siya. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pagsapi ay ang pagiging tugma sa pagitan ng sinaunang espiritu at ng katawan. Ang mga nabanggit na kahirapan ay walang kabuluhan pagdating sa pagiging tugma. Kung ang pagiging tugma ay mas mababa sa 50%, kahit na matagumpay ang pagsapi, hindi lamang ang lakas ay hindi makakabawi sa 30% ng pinakamataas na antas, maging ang habang buhay ay lubos na mababawasan, at ang tao ay mamamatay anumang oras. Hindi nakakapagtaka na nalaway si Baltimore matapos makita ang maliit na puppet.
Ang isang katawan na halos perpektong tugma ay isang bagay na maaari lamang matagpuan ngunit hindi hinihiling. Casual na inilabas ito ni Terence, kahanga-hanga ba itong si Terence? O siya ba, si Baltimore, ay napakaswerte? Tumingin si Terence sa nasa sabik na si Baltimore at ngumiti, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Dahil ito ang aking puppet, kapag matagumpay mo itong naangkin, kailangan mong makinig sa aking mga utos dahil ang iyong buhay at kamatayan ay nasa aking mga kamay. Huwag mong pagsisihan pagdating ng panahon dahil huli na ang lahat. Masyadong natuwa si Baltimore at tiningnan si Terence ng may paghamak, parang wala sa mga kamay mo ang buhay at kamatayan ko. Kumurap si Terence, walang imek. Bakit nagsasabi ng totoo si Baltimore? At napakamakatuwiran naman nito. Pagkatapos magsalita ni Baltimore, naramdaman niyang medyo tanga siya. Isa itong guro na kayang magdesisyon sa buhay at kamatayan niya sa isang iglap lang. Paano siya nakapagsasalita sa ganoong tono at paraan? Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang gulo sa hinaharap? Kaya mabilis na nagpakita ng nakakalokong ngiti si Baltimore at lumapit kay Terence para ayusin ang sitwasyon. Kung gayon, ikaw na ang aking Panginoon mula ngayon. Sa tingin mo ba ay sisimulan ko ng sakupin ang katawan mo ngayon? Hanggat kaya niyang mabuhay, hindi mahalaga kung siya ay isang puppet o isang utusan. Palaging may pagkakataon na baguhin ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Mas mabuting makipagkompromiso para sa ikabubuti ng lahat sa ngayon. Pinalakas ni Baltimore ang loob niya at ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong naging maningning. Umubo si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, simulan na ang paghawak. Bago pa man siya matapos, biglang tumalon palabas si Baltimore na parang isang atletang nakarinig ng putok ng baril, diretsyong tumama sa katawan ng isang maliit. Hindi nakapagsalita si Terence sa paraan ng kanyang pagtakbo palabas at pagsukal sa pagkain. Pag-aari lang yan, hindi ba pwedeng maging mas elegante ka pa? Walang pakialam si Baltimore sa kagandahan. Matapos mawala ang kanyang katawan, napagtanto niya ang kahalagahan ng isang katawan. Kung hindi niya ito agad tatanggapin at babawiin ni Terence ang kanyang mga sinabi, sino kaya ang mapupunta ni Baltimore? Pero kung iisipin muli, kung babawiin ni Terence ang kanyang pangako, kahit na magtagumpay ang pagsapi, hindi na makakapagpaliwanag si Baltimore sa kanya kahit na gamitin niya muli ang kamay na pang-akit ng kaluluwa. Ang proseso ng pagsapi ay hindi naman kahanga-hanga. Ito ay maningning at tahimik. Sa panitikang termino, ito ay parang hangin na pumapasok sa gabi, tahimik na nagbabasa ng mga bagay-bagay. Ang puppet ng isang bata ay wala anumang espiritual na kapangyarihan sa katawan nito, kaya't maayos na nakontrol ni Baltimore. Sa bahagyang pag-iling ng katawan nito, iminulat ng maliit na si Baltimore ang mga mata nito. Dahil sa dating walang laman na espiritu, ang dating walang laman na mga mata ng puppet ay naging masigla rin. Hindi lang iyon, ang aura sa katawan nito ay nagsimulang tumilapon sa kalangitan na parang rocket. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.